Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 361. Sa pagtataka, mabilis na nag-react si Haring Kenny, nang walang anumang pagbawas sa bilis, at sinampal siya ng malubha. Hindi mahalaga kung ano ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, dahil mayroon siyang relasyon kay Daryl, dapat niya itong alisin. Pakiramdam ang makapangyarihang aura ni Haring Kenny, si Bing Yao ay hindi nag-atubiling, marahan na itinaas ang kanyang kamay sa Jade, at nagmamadali. Bang, nang magsalpukan ng dalawang palad, naramdaman lamang ni Hari ang isang napakalakas na puwersa na darating. Kasabay nito, mayroon ding isang sumisindak na puwersa ng yelo sa puwersang ito, at siya ay humilik at umatras ng isang dosenang hakbang. Malinaw na naramdaman ni Hari na sa ilalim ng lakas ng yelo na ito, ang kanyang buong katawan ay tila nagyelo. Sobrang lakas, saan nag-regret si Daryl ng kanyang katulong tinamaan niya ang pinakamalakas na kamay at nasugatan pa niya nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Daryl at lihim na nagalak. Sa kabutihang palad, naisip niya si Bing Yao, kung hindi man, talagang hindi niya mapigilan si Haring Kenny. Daryl, sa sandaling ito, ang pulang labi ni Bing Yao ay bahagyang bumukas, at tinuro niya si Daryl nais kong tumulong ako sa hinaharap. Sabihin ito ng maaga, huwag gumalaw at tawagan ako. Sinabi ni Bing Yao na gaanong tumingin, sinulyapan ni Haring Kenny sino ang taong ito. Napakamot sa ulo si Daryl, at ngumiti ng nakakahiya sabi niya. Itinuro ni Yu Feng kay Haring Guangping, ang taong ito ay ang Emperor ng New World Continent, at ang minion ng Pluto. Mga minion ni Pluto, narinig ito, ang magandang mukha ni Bing Yao ay agad na naging sobrang lamig, at isang nakakakilabot na ginaw ang pumuno sa kanyang katawan. Dahil ikaw ang mga alipores ni Pluto, huwag mo akong sisihin. Tiningnan at baba ni Bing Yao si Hari, at malamig na sinabi. Siya at si Pluto ay hindi mapagparaya sa apoy at tubig, at natrap ni Pluto sa loob ng 500 taon. Sa oras na ito, hindi siya magiging maawin kapag nakatagpo niya ang mga tao ni Pluto. Cha, tulad ng pagbagsak ng boses, dahan-daang itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay sa Jade, at nakita ang temperatura ng matalim na pagbagsak sa pagitan ng langit at lupa, at kaagad pagkatapos nito, isang ice sword ang nakakulong at sumabog ng diretso patungo sa King Kenny. Bang, pakiramdamang nakakakilabot na lakas na nilalaman ng ice sword, malamig na pawis ang noo ni Hari, at hindi niya mapigil ang lunukin ang laway niya. Natatakot akong hindi ko ito mapigilan sa napakalakas na puwersa. Nang makita ang ice sword na dumating sa harap niya, walang oras si Hari na isipin ito, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na maglagay ng proteksyon na pelikula sa harap niya. Bang, ang tibak ng yelo ay sumabog sa proteksyon na pelikula, at ang proteksyon na pelikula ay agad na nabasag. Nang ang Haring Kenny ay nagbigay ng isang muffled grunt, ang buong tao ay nagulat at lumipad ng buong 100 metro bago mahulog ng malakas sa lupa. Bago ang labanan laban kay Daryl, si Haring Kenny ay nag-ubos na ng maraming panloob na lakas, at sa oras na ito, nakaharap sa mga kasanayan ni Bing Yao, hindi niya talaga ito napigilan. Pagkatapos ng lahat, si Bing Yao ay dating babae ng Hades, ang reyna ng Hades. Kamahalan, pagkakita sa eksenang ito, ang nakapaligid na mga sundalong New World ay nagbago ang kanilang mga mukha at bulalas. Kasabay nito, sumugod sila at tinulungan si Hari, ang mukha ni Hari ay kalunos-lunos, at tiningnan niya ng maigi si Bing Yao, at ang kanyang puso ay lalong nagulat. Malakas, sobrang lakas, malinaw na naramdaman ni Hari na siya ay malubhang nasugatan ng ice sword na ngayon lang, at ang aura sa kanyang katawan ay nabalisa. Pag-urong ang buong pag-atres ng hukbo, sa susunod na segundo, ngumisi ang Kenny at naglabas ng utos. Napakaayaw sa kanyang puso, ngunit walang paraan, ang babaeng tinawag ni Daryl ay masyadong malakas. Nang bumagsak ang boses, maraming sundalo ang nagpoprotekta kay Haring Kenny at mabilis na lumikas. Nang makita ang eksenang ito, maging si Daryl o Quincy at iba pa, palihim silang huminga ng maluwag. Kabanata 3062, Big Brother, Daryl,
Kumusta ka sa oras na ito, Sarah? Yezixen at iba pa ay nagmamadaling nagtipon, at sa parehong oras, si Xinghong at marami pang iba ang mga nasasakupan din ay nagtipon-tipon ng magkakasunod. Nang walang pagdating ni Daryl, ang Black Cloud City ang nakapusta, kaya't labis na nagpapasalamat si Xinghong. Okay lang ako, nagpakita ng bahagyang ngiti si Daryl at umiling. Tumingin siya sa paligid, at labis siyang namimighati na nakita niya na sa nakaraang labanan, ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay namatay ng hindi mabilang. Hindi lang yan, ngunit ang mga pangunahing sekta, maraming tao ang seryosong nasugatan din. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Daryl, at galit na galit siya. Isang puting kabayo kung hindi siya naging sabik sa mabilis na tagumpay, hindi niya lubos na magagalit si Hari, pabayaan ang nasawi na maraming tao. Salamat Sect Master Darby sa pagtulong mo, sa sandaling ito. Lumakad si Xinghong at iniarko ang kanyang mga kamay kay Daryl, lubos na nagpapasalamat. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay, ipinapahiwatig na wala iyon. Ha? Sa susunod na segundo, ang mga mata ni Daryl ay nakakandado sa puting kabayo, alam mo bang mali ka? Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ng mga taong naroroon ay nakatuon sa puting kabayo, bawat isa ay may isang komplikadong ekspresyon. Sa mabangis na labanan ngayon lamang, si Bema ay talagang matapang, ngunit nilabag niya ang dating plano at gumawa ng sarili niyang pag-iisip, at nasugatan ang maraming tao. Nang makita ang sitwasyon sa harapan niya, nanginginig ang katawan ni Bema, pagkatapos ay sapilitang huminahon at tumingin kay Daryl. Daryl, anong ibig mong sabihin, ano ang nangyayari sa akin? Nakapaligiran ng panginginig, malamig pagkilos bago namin sabihin na mabuti, hindi magpatuloy sa pakikipaglaban, dapat lamang nating lapad ang pag-atras ni King Kenny, bakit kailangan mong magbenta? Alam mo, dahil hindi mo pinakinggan ang utos, ilan ang napatay na inosente. Sa huling pangungusap, halos umungal si Daryl, narinig ito, nagbago ang mukha ni Bema, at pagkatapos ay chuckled siya. Daryl, hindi ka pumunta sa isang ito. Naglunsad ng isang gyera si Hari nang walang dahilan. Lahat ay pinarusahan ito. Ngayon lang, natalo na ang kalaban. Papatayin ko pa ang ilan, ang kaaway, pati na rin ang mali sa sandaling ito. Lahat ng tao sa paligid ay hindi maiwasang pag-usapan ito. Hindi ito katwiran, oo, ginawa ito ng Whitehall Master upang pumatay ng ilan pang mga kaaway. Sa talakayan, lumabas si Su Shengfei at sinabi kay Daryl, binata mong paglalagay sa ere ng iyong Sect Master. Sa araw na yon, sa nakikita ko, nakita mo lamang ang Heavenly Axe sa mga kamay ng White Palace Master, naiinggit, at sadyang hiningi ng gulo, di ba? Speaking of which, Su Shengfei and Bema did walang pagkakaibigan, ngunit hindi rin sila nasiyahan kay Daryl. Natural na tulungan ng puting kabayo na magsalita. Biglang nagalit si Daryl, si Su Shengfei, ang lokong ito, matagal nang alam ito. Sa mga oras na yon, sa loob ng Hades, hindi niya dapat siya niligtas, hayaang patayin siya ng mga asong demonyong impyerno na buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi siya pinansin ni Daryl, ngunit tumingin kay Bema at malamig na sinabi. Nagsasalita ng iyong pagkatao bilang Lord of the Palace of Eternal Life, gusto kong tanungin ka, paano ka nakaupo sa posisyon ng Eternal Life ng palasyo? Ang aking nakatatandang kapatid na si Chester, paano ka namatay? Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Daryl ay labis na duguan, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng matinding hangarin sa pagpatay. Bago makasalubong si Chester, alam na ni Daryl ang totoo. Sa simula ng pangkalahatang dambana ng Wat Ian organisasyon, si Whitehorse ang palihim na sumalakay kay Chester, na siyang dahilan upang mahulog siya sa bangin. Masasabing Chester nasa ganoong sitwasyon at ang Whitehorse ang salarin. 2 araw na ang nakalilipas, sa dambana ng pagpapala ng South Cloud Imperial City, nang lumitaw ang puting kabayo, hindi ito mapigilan ni Daryl. Ngunit pagkatapos ay pataas-baba ang sitwasyon at ang lahat ay hinigop ng Hades, kaya't wala ng pagkakataon si Daryl. Upang tanungin ang puting kabayo, upang matulungan ang Black Cloud City, tumanggi ang Whitehorse na sundin ang utos, at hindi ito mapigilan ni Daryl. Nakaharap ito sa tanong ni Daryl, ang mukha ni Bema ay nagbago, at bigla siyang medyo nabulabog. Kabanata 3063, kasabay nito, ang lahat ng naroroon ay sumabog din.
Ano ang sitwasyon, hindi ba pinatay si Zhangju ng Panginoong Chester? Mayroon bang isang bagay na nakatago dumating, ang nakapaligid na talakayan, at ang mga mata ng puting kabayo ay kumislap, at siya ay labis na hindi mapalagay. Mas masahol pa, kung ang katotohanan ay nalantad, ikaw ay magiging target ng pampublikong pagpuna. Alam mo, sa arena, ang pinakabawal na bagay ay ang pagtataksil. Ngunit ang mabilis na reaksyon ng White Horse, sa oras na yon, sinalakay niya si Chester, at walang nakita ito sa pinangyarihan. Kahit na alam ni Daryl ang totoo, hindi siya makakagawa ng ebidensya, kaya't hindi siya dapat matakot. Higit sa lahat, si Chester ay nasa kamay pa rin niya. Pag-iisip ng mga ito, Bayma nakakuha ng tiwala at tumingin direkta sa Daryl na may isang malamig na ngiti. Daryl, kung ano ang ibig mong sabihin, gawin itong eye clear. Ano ang ibig mong sabihin? Daryl ay tumingin sa kanya ng mahigpit, hindi kumanlong ang kanyang panloob na galit. Sa oras na yun ng hall, tama tulad ng sinabi niya, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang pagpipinta ni Fang Tian. Ngayon, gag-antay ako kay Chester, maliban sa iyo, isang basura. Ako ay isang basura. Nakaharap sa galit ni Daryl, hindi nagpapanik at sumigaw si Bayma. Patuloy mong sinasabi na ako pa rin ang pumatay kay Brother Chester, mayroon ka bang ebidensya? Sa totoo lang, kung ilang buwan na ang nakakalipas, nakaharap sa galit na Daryl, siguradong matatakot si Bayma, ngunit ngayon. Si Bayma ay may palakol, at ang kanyang lakas ay napabuti din, na hindi walang kabuluhan. Bukod dito, inaasahan ni Bayma na si Daryl ay hindi makakagawa ng kapanipani walang ebidensya, kaya't natural siyang may kumpiyansa. Ikaw, labis na galit si Daryl nang marinig niya ito, ngunit wala siyang imik. Oo, ang mga bagay na ito ay sinabi mismo ni Chester, ngunit ngayon, hindi alam ni Brother Chester kung nasaan ito. Talagang hindi makagawa ng katibayan si Chester. Nang makita si Daryl na walang imik, si Bayma ay naging mas mayabang at ninisan. Daryl, hindi mo lang ba ako guguluhin? Sabihin ko sa iyo, ang aking puting kabayo ay lumalakad ng patayo at umupo ng patayo, hindi natatakot sa paninirang puri sa iyo. Oo, bumagsak ang boses, at hindi mapigilan ni Su Shengfei sa tabi niya. Hallmaster Bai, sinusuportahan kita. Ang ilang mga tao ay masyadong matuwid sa sarili. Sa palagay nila medyo may kakayahan sila, kaya maaari nilang ituro ang mga daliri sa iba at paninirang puri sa kanila ayon sa kalooban. Sa katunayan, sila ay totoong puno ng panunuya. Dito, si Su Shengfei ay tumingin sa paligid ng bilog. Dahan-dahan 2 buwan na ang nakalilipas. Ang ilang mga tao ay sinisiraan ng emperador ng Shanga, kailangan nating gawin ng emperador Hilaga, mga ilog at lawa. Hanggang ngayon ay walang katotohanan. Sa huling pangungusap, nakatingin si Su Shengfei kay Daryl na nakangiti. Ngunit Sectmaster Darby, paano mo ito ipinapaliwanag? Haha. Sa isang iglap, lahat ng tao sa paligid ay pinag-uusapan din ito. Huminga ng malalim si Daryl at malamig na sinabi, ang mas malinaw ay ang paglilinis sa sarili. Ito ay isang walang batayang bagay, may isang taong sadyang naninirang puri, bakit ko dapat ipaliwanag ng sinabi niya ito? Hindi masabi ni Daryl, haha. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Bayma na tumawa, at ngumiti kay Su Shengfei. Si Su Shen, sekta ang nakakaintindi ng katwiran, salamat, salamat. Pagkatapos nito, hindi mapigilan ni Bayma na tumingin kay Daryl ng mayabang, sumulyap ang hangin, haha. May tutulong sa akin na magsalita at makita ang ginagawa mo. Malugod ka, kinaway ni Su Shengfei ang kanyang kamay ng isang mapagkunwari na ekspresyon. Tungkulin at responsibilidad ng bawat isa sa atin na mapanatili ang hustisya sa arena. Nang makita ang pag-awit ng dalawa at nakipagpayapaan, tumaas ang panloob na galit ni Daryl, kinuyam ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay halos nakapaloob sa laman. Kabanata 364. Sa galit, nais ni Daryl na gawin ito ng direkta at pumatay sa puting kabayo, ngunit sa huli ay pinigilan niya. Maraming mga sekta sa paligid, at wala siyang ebidensya. Kung papatayin niya ang puting kabayo, madali itong mahuli, na labis na nakakasama sa reputasyon ng Elysium Gate. Kalimutan ito, hayaang makalimutan ang kontrabida na ito ngayon. At kapag nahanap mo si Brother Chester, maaari mo siyang harapin. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na kinalabit ng mga ito si Daryl. Gayunpaman, hindi balak ng White Horse na tumigil doon. Nang makita ang walang imik ni Daryl, ipinagmamalaki ni Bayma,
At ngumiti ngunit ngiti Sect Master Darby. Dahil hindi mo maipakita ang katibayan tungkol sa Palace Master Chester, huwag nating banggitin sa ngayon, ngunit mayroon akong isang tanong. Gusto kong tanungin ka. Pagkatapos nito, itinuro ni Baima si Bingyao na nakatayo sa likuran ni Daryl sino ang babaeng ito. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit alam niya kung paano i-deploy ang pagbuo ng teleportation at iwanan ang puwang ng Hades? Hindi sa kainahinala ako, sobrang kakaiba ang bagay na ito. Habang sinasabi ito, mukhang seryoso si Baima, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuso. Gusto pa rin akong guluhin ng Daryl na ito, ha? Nang bumagsak ang boses, biglang nagtipon ang mga mata ng lahat kay Bingyao, at lahat ay nagsimulang maging kainahinala. Oh, biglang lumitaw ang babaeng katabi ni Daryl, at alam niya kung paano iwanan ang Pluto ding, na nagtataka sa mga tao. Ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng paningin ng lahat, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi. Bago ako ihatid sa 10,000 Demon Tower ng Mirror Demon. Sa huling palapag ng tower, ako nakilala siya at siya ay natrap ng 5 taon, inilabas ko siya. Upang mabayaran ako, siya ay naging aking entourage ng babae. Nang sinabi niya ito, mukhang kalmado si Daryl. Sa oras na ito, alam lamang ni Daryl na sina Bingyao at Pluto ay mayroong kalaban, ngunit hindi alam na siya ang babae ni Pluto, ang reyna ng mundo ng aswang. Entourage ng babae ako ay natrap ng 500 taon. Narinig ang paliwanag na ito, ang lahat ng naroon ay natigilan. Ang isang babae na natrap sa 10,000 Demon Tower sa loob ng 500 taon ay naging abo na, tama ba? Kahit na ang magsasaka ay umabot sa isang napakataas na antas, ang kanyang buhay ay mapahaba, ngunit ang 10,000 Demon Tower sa Pluto Cauldron ay isang mapanganib na lugar, gaano man kalakas ang babaeng ito, imposibleng mabuhay. Daryl, sa wakas, nanguna si Baima sa reaksyon, nginisyan, at kinutya si Daryl. O sige, huwag mong pag-usapan ito, kung ano man ang natrap mo sa loob ng 500 taon, ang babaeng ito ang kasabwat mo. Siguro, bago ka nakulong sa Pluto ding sa amin, ito ay pagganap din. Matapos nito, tumingin si Baima sa paligid at malakas na sinabi pinaghihinalaan ko na sina Daryl at Haring Kenny ay kapwa mga taga-Pluto, kung hindi, bakit? Tinanong si Haring Kenny na bawiin ang kanyang mga tropa huwag hayaang habulin natin ito. Nahulog ang tinig, lahat ng tao sa paligid ay nagkatinginan, at maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. May makatwiran oo, sa labanan ngayon lamang, kahit na ang aming bilang ay hindi nangingibabaw, ang formation ng hukbo ni Hari ay nasa gulo, at maaari nating samantalahin ito upang habulin yun ay sinabi, ni Daryl ay talagang pinaghihinalaan. Galit ang puso ni Daryl at hindi mapigil ang magmura ng lihim. Ang puting kabayo na ito ay masyadong tuso. Malinaw na kasalanan niya ito, ngunit siya mismo ang nagsanhi ng problema. Nang makita na ang lahat ay nagsimulang mag-alinlangan kay Daryl, si Baima ay naging mas matapang, direktang lumakad kay Bingyao, at nagtanong ng bongga, ang kagandahang ito, para sa iyo. Ikaw ba at si Daryl ang Pluto hanggat sinabi mo sa akin ng totoo? Nanalo kami, mapahiya ka. Nang sinabi niya ito, hindi mapigilan ni Baima na tumingin at pataas ng baba si Bingyao. Maganda napakaganda nito. Ang tingin ni Baima ay labis na nasisiyahan kay Bingyao. Mapangahas, 2 malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Bingyao. Pagkatapos, nakataas ang kamay at hinampas ni Bingyao ang mukha ni Baima nang walang babala. Si Bingyao ay matalino at matalino, bagaman hindi niya kilala si Baima, masasabi niya sa isang tingin na ang taong nasa harap niya ay isang ganap na tusong kontrabida. Nang makita siyang nakikipagtalo kay Daryl ngayon lang, medyo naiinis ako. Oras, nakita ko siyang mukhang mapangahas, hindi ko na kaya, higit sa lahat, ang mga hinaing sa pagitan niya at ni Pluto ay hindi na ibahagi, ngunit sinabi niya na siya ay pinadala ni Pluto, na labis na kinamumuhian, mabigat ang sampal na ito, ngunit sa ilang sandali, walang tunog sa madla, at natigilan ang lahat. Kabanata 365, Ikaw naglakas loob ka ba na patulan ako tinakpan ng White Horse ang kanyang mukha at tumingin kay Bingyao na hindi makapaniwala, na may sorpresa at galit sa kanyang mga mata. Ang Master ng Hall of Eternal Life, na binugbog ng isang babae, ay nasa harap pa rin ng napakaraming tao, kung ito ay kumalat sa mga ilog at lawa, paano niya makikita ang mga tao, kung mas pinag-isipan ito ng White Horse, lumakas ang apoy, at sabay niyang hinugot ang Sky Axe,
Sa parehong oras, ang lahat sa paligid ay nabigla, masyadong baliw, tamaan ang isang tao kung hindi sila sumasang-ayon gustong gawin ito. Hindi nagpapanik si Bing Yao nang makita ang puting kabayo na naglabas ng palakol na nakabukas sa langit. Humakbang siya ng isang hakbang at malamig na sinabi nang tignan niya ang puting kabayo. Hindi ito kalaban ng palasyong ito sa lahat, ngunit nais mo talagang mamatay, ang palasyo na ito ay maaaring matupad ka. Sinabi niya ito, ang maagap na mukha ni Bing Yao ay may elo, at may nakakatakot na kapaligiran sa buong katawan. Bang, pakiramdamang nagyayelong lamig, hindi mapigilan ni Baima na lunukin ng lihim, na may hindi maipaliwanag na gulat sa kanyang puso. Sa parehong oras, si Daryl at lahat ng tao sa paligid niya ay labis ding nagulat. Tinawag niya ang kanyang sarili na palasyo ito ba? Ngayon lamang, pagtingin sa paligid ng bilog ng yelo, dahan-dahan hindi mo kinukwestiyon ang pagkakakilanlan ng bahay na ito sasabihin ito sa iyo na ang palasyo, ngunit ang palasyo pagkatapos ng mga handog na mundo ng multo. Ano narinig ito? Nagulat ang lahat, hindi nakakagulat na ang lakas ay napakalakas, lumalabas na ang kanyang pagkakakilanlan ay ang Queen of the Ghost Realm. Ngunit ang Queen of Pluto, hindi ba ang babae ni Pluto at malapit na kamag-anak niya si Daryl, tila si Daryl ay talagang may kaugnayan kay Pluto. Sa sandaling ito, natigilan din si Daryl, hindi nakakagulat na si Bing Yao ay matrap sa tuktok na palapag ng 10,000 Demons Tower. Mayroon siyang ganoong pagkakakilanlan, nang makita ang mga ekspresyon ng lahat, nagpatuloy si Bing Yao. Gayunpaman, wala akong kinalaman sa Pluto, natrap niya ako sa 10,000 Demon Tower sa kaldero ng Pluto sa loob ng 500 taon. Iniligtas ako ni Daryl, nasiyahan ka ba sa paliwanag na ito sa sandaling ito? Lahat ay tumingin sa bawat isa, at hindi sila nagsasalita ng walang habas. Kaya ganito, pinisil ang isang ngiti at sinubukan itong bilugan hindi pagkakaintindihan, lahat ng hindi pagkakaintindihan. Tulad ng sinabi niya, lihim na pinisil ni Baima ang kanyang pawis, at ang kabilang partido ay talagang ang reyna ng ang patay, kaya't sinugod niya upang gawin ito, hindi iyan. Naghahanap ka ba ng kamatayan walang ulirang kontrabida? Nang makita na ang puting kabayo ay napakabilis nagbago ng kanyang mukha, hindi nakapagpahayag ng paghamak si Daryl. Hindi pagkakaunawaan isang malamig na sulyap si Bing Yao kay Baima kalokohan lang ang sinabi mo at tinanong kami ni Daryl. Isang hindi pagkakaunawaan lamang gayon din, sa labanan ngayon, nilabag mo ang orihinal na plano at pinatay ang maraming tao. Nasugatan, tulad ng walang ingat na mga aksyon ay dapat na mabigat na parusa. Tulad ng sinabi niya, tumingin si Bing Yao kay Daryl sa kasong ito, ano ang dapat gawin sa barracks? Kung lumalabag ka sa mga patakaran ng barracks at lumalabag sa utos, dapat mong putol ka. Walang alinlangan na sinabi ng hangin, kasabay nito, tumango si Daryl kay Bing Yao, na nagpapahayag ng pasasalamat. Ano sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Baima, at biglang naging malambot ang kanyang mga binti. Sa oras na ito, hindi inaasahan ng puting kabayo na yon, nais niyang suruan si Daryl, ngunit sa huli ay nag-api niya ang sarili. Nang makita na parurusahan ni Bing Yao ang puting kabayo, wala sa mga taong naroroon ang lumabas upang mamagitan. Si Su Shangfei, na tumutulong sa umpisa, ay tahimik ding umatras sa karamihan. Kabanata 366, sa oras na ito, ang hangin ay humakbang, nakatingin sa puting kabayo. Baima kung humingi ng pansamantalang paggamit, na lumalabag sa kasunduan, walang sasabihin, plop para sa isang iglap, naging maloko si Baima at lumuhad bigla sa lupa. Nagpanik ang puting kabayo, malamig na pawis, anong gagawin sa likuran ni Daryl, mayroong isang aswang na reyna ng mundo na sumusuporta, siya ba ay talagang papatayin sa publiko? Sect Master Darby, nagkamali ako. Sabik ako sa mabilis na tagumpay at mabilis na makakuha. Maaari mo akong paikutin minsan, sa sobrang gulat, patuloy na nagmamakaawa si Baima kay Daryl. Sa totoo lang, si Daryl ay pinalambot sa publiko, at nag-atubili si Baima ngunit walang paraan, ang lahat. Sa paligid ay nabigla sa aura ni Bing Yao, walang dumating upang mamagitan, at nais niyang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili, kaya't hindi siya basta-basta mamatay. Hindi tumugon si Daryl, at walang ekspresyon ng mahigpit na mukha niya. Sect Master Darby, patawarin mo ako minsan, mangyaring patuloy na humihingi ng awa si Baima, halos umiiyak.
Sa sandaling ito, lumakad si Quincy at marahang sinabi kay Daryl, hindi mapalagay ang Whitehall Master sa kanyang plano. Mayroon talagang isang mali, ngunit ngayon ang krisis ng Black Cloud City ay nalutas lamang, imposible para sa hari upang makabalik. Kailangan pa rin nating manatili dito, kapag nag-empleyo ng mga tao, bakit hindi mo siya ekstrang isang beses? Nahulog ang boses, at hindi mapigilan ni Ezekson na sabihin oo, ang White Palace lumabag sa plano dati at upang pumatay pa ng maraming mga kaaway. Hayaan siyang magkaroon ng isang pagkakataon, pagkakita sa isang taong nagmamakaawa, mabilis na tumango si Baimao. Sinabi ng prinsesa na kailangan pa rin kaming manatili dito, mangyaring bigyan ako isang pagkakataon. Huminga ng malalim si Daryl, humagulhol, at tumango. Sige, ibibigay ko ito sa iyo minsan, ngunit hindi maiiwasan ang parusang kamatayan, at ang krimen sa buhay ay hindi maiiwasan, kaya't pagmumulta ka ng 100 mga stick ng hukbo. Bilang karagdagan, lilinisin mo ang battlefield kasama ang iyong mga nasasakupan. Sa totoo lang, nais ni Daryl na patayin agad ang puting kabayo upang makaganti sa Chester, ngunit tama si Quincy. Malamang na bumalik si Harry, kung pinatay niya ang puting kabayo, may mawawala sa isang lakas. Ano 100 mga stick ng hukbo, ngunit din upang linisin ang battlefield. Sandali na natigilan si Baima, napahiya at nagalit, ngunit nagpahayag pa rin ng pasasalamat sa Sectmaster Darby. Sinabi niya yon, ngunit si Baima ay puno ng sama ng loob. Wala nang masyadong sinabi si Daryl, kinukuha ang lahat, at si Xinghong at iba pang mga tagapagtanggol, bumalik sa Black Cloud City at nagsimulang maglagay ng mga panlaban. Ang Black Cloud City ay may isang espesyal na posisyon at madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Di nagtagal, nagtrabaho si Daryl ng isang perpektong plano sa pagtatanggol. Inutusan ng White Horse ang mga alagad ng Palace of Eternal Life na linisin ang battlefield. Sa oras na ito, ang puting kabayo ay napahiya, kahit na ang mga ordinaryong stick ng militar ay hindi maaaring saktan siya. Bilang pinuno ng Palace of Eternal Life, na pinarusahan sa publiko ni Daryl ay talagang isang kahihiyan. Hall Master, sa sandaling ito, isang subaltar master ang lumakad at maingat na sinabi. Ngayon ang buong Black Cloud City ay nakikinig sa utos ni Daryl. Nakakatamad para sa atin na manatili dito, kaya't umalis tayo. Sige ang White Horse sa isang galit na tono makikipaglaban pa rin si Harry sa hukbo. Ito ay isang magandang pagkakataon para gawin nating tanyag ang palasyo ng Eternal Life. Kung aalis tayo, ano ang dapat isipin sa atin ng Gyusho Rivers at Lakes, tulad ng sinabi niya, isang pahiwatig ng katusuhan ang samilaw sa mga mata ni Baima. Gusto pa rin ni Daryl na maging isang mahusay na bayani ng mainland, ngunit hindi ako katulad ng gusto niya. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, magpapadala ka ng isang pinagkakatiwalaang tao upang maipadala ang pagtatanggol sa ang Black Cloud City sa mapa. Ipadala ito sa kampo ni King. Alam mo ba? Ang master ng altar ay naintindihan kaagad, at mabilis na sinabi. Nauunawaan, ang mga nasasakupan ay maghahanda ngayon. Sa kabilang panig, 12 ng mga milya ang layo mula sa Heiyun City. Sa labas, inutusan ni Harry ang hukbo na manatili dito upang magpahinga. Kabanata 367. Sa oras na ito, sa account ng militar ng malaking kampo. Si Harry ay nakaupo sa trono na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon lang, nagpadala si Harry ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita ng Black Cloud City, at nalaman na si Daryl ay walang 1,000,000 pampalakas, siya ay tuluyang nalinlang, at si Harry ay halos sa mukha ng dugo. Matapos malaman na siya ay nalinlang, nais ni Harry na patayin siya kaagad, ngunit si Daryl ay nagpalabas na ng depensa sa Black Cloud City. Sa totoo lang, sa puso ni Harry, palagi niyang itinuturing si Daryl bilang ang unang uri ng kalaban at nais itong alisin sa lahat ng oras. Ngunit malinaw din na ginamit ni Daryl ang kanyang mga sundalo tulad ng isang Diyos. Mayroong walang mali dito, ngunit ngayon, na-deploy na ni Daryl ang kanyang mga panlaban sa Black Cloud City, at madali siyang sumalakay. Natiyak na hindi maganda, ngunit kung sasuko mo ang Black Cloud City at bawiin ang mga tropa, paano mo makikipaglaban para sa kataas-taasang kapangyarihan ng mainland sa hinaharap? Si Harry ay lalong nagalit at patuloy na umiinom. Ang maraming mga general na nakatayo sa magkabilang panig ay hindi naglakas loob na magpakita.
Kamahalan, sa sandaling ito, ang pinuno ng Imperial Forest Army, si Nie Yunxiao, ay lumabas at hindi mapigil ang sinabi. Yamang si Daryl ay walang 1,000,000 pampalakas, umatake tayo, at dapat nating magawa upang sakupin ang Heiyun City. Sumulyap sa kanya si Hari at nagalit. Sinabi niya huwag maliitin ang kalaban ang Daryl na iyon ay napakahusay sa pakikipaglaban. Kung hindi niya ma-atake ang Black Cloud City, nasaan ang aking mukha binuka ni Nie Yunxiao ang kanyang bibig at hindi nakaimik sandali. Habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang isang sundalong mabilis na lumalakad, lumuhad sa harap ni Hari, at magalang na sinabi. Kamahalan, nahuli lamang ang isang sundalo mula sa garrison ng Black Cloud City. Mukhang narito siya upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Mga tiktik ng marinig ito, ang mga mata ni Hari ay nagliwanag at mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay dalhin, ang boses ay nahulog, at ang sundalo ay nagmamadaling lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya kasama ang 5 taong may gapos na bulaklak, at nakita yon ang lalaking ito ay nakasuot ng costume ng garrison ng Black Cloud City. Mukha namang nabulabog ang taong ito ay tinawag na Liu Hong, na sadyang ipinadala ni Beima upang magpadala ng impormasyon kay Hari. Ano ang pinadala sa iyo ni Daryl? Malamig na tanong ni Kenny. Huminga ng malalim si Liu Hong at mukhang takot na takot palabasan ako upang magtanong tungkol sa balita at tingnan kung talagang nawala na ang hukbo ng New World. Habang nagsasalita, walang malay na hinawakan ni Liu Hong ang kanyang mga bulsa ng pantalon. Ang nasa bulsa eksaktong plano ng pagtatanggol ng Black Cloud City. Sadyang hiniling ni Beima kay Liu Hong na gawin ito sa oras na ito. Alam ni Beima na si Hari ay likas na kainahinala. Kung direktang ipinadala niya ang isang nagtatanggol na mapa, tiyak na hindi maniniwala si Hari. Sa makatuwid, hiniling ni Beima kay Liu Hong na magpanggap na tagapagtanggol ng Black Cloud City, at hindi sinasadyang nahuli ng hukbo ng panahon. Magtanong tungkol sa balita. Nakita ni Kenny ang mga aksyon ni Liu Hong na may nginis dahil ito ang kaso. Ano ang ginagawa mo sa iyong bulsa? Nahulog ang boses, at winagayway ng Kenny ang kanyang kamay upang mag-sign para sa isang paghahanap sa katawan. Hindi nagtagal, hinanap ang isang nagtatanggol na map ng depensa. Ito ang aking sariling bagay, ibalik mo sa akin. Mukhang kinakabahan si Liu Hong. Ngunit lihim siyang nasasabik. Nakuha ni Hari ang nagtatanggol na topographic na mapa, at natapos niya mismo ang gawain. Kamahalan, ito ang mapa na kokolektahin ng mga sundalo at ipapakita ito kay Hari. Hahaha, tumingin si Hari sa mapa, at bigla siyang tumawa sa kalangitan. Ang depensa ng mapa ng Black Cloud City ay talagang isang tulong mula sa kalangitan. Pagkatapos, huminahon si Hari at tinitigan si Liu Hong. Ikaw ay matapang, ikaw ay naaresto. Niloko mo ako, sinabi mo sa akin ng totoo. Ano ang gusto mong gawin sa iyong nagtatanggol na topographicong mapa? Si Hari ay hindi bobo, nag-aalala siya tungkol sa kung paano umatake sa Black Cloud City, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang sundalo mula sa Black Cloud City at dinala siya. Dinala rin niya ang mapang pag-deploy ng Black Cloud City, na isang pagkakataon. Kabanata 3068. Sa sandaling ito, Black Cloud City, sa panahon ng mabangis na laban sa hukbo ng panahon sa araw, maging ito ang pangunahing mga sekta o mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, sila ay masyadong pagod. Matapos ay deploy ni Daryl ang kanyang mga depensa, maaga nagpahinga ang lahat. Huminga ng malalim si Liu Hong at gumawa ng isang takot na takot. Kamahalan, hayaan mong sabihin ko, sinasabi ko. Sa totoo lang, hindi ako narito upang siyasatin ang sitwasyon, ngunit sa utos ni Sectmaster Darby na pumunta sa iba pang mga kontinente upang humiling ng mga pampalakas. Dahil komplikado ang kapaligiran ng Black Cloud City, nagdala ako ng isang mapa upang mapadali ang mga pampalakas upang pamilyar ang kanilang sarili sa lupain. Isa lamang akong talambuhay, maliit na sundalo ng liham, pakiusapan ang iyong kamahalan na paikoten ako sa wakas, pinananatili ni Liu Hong. Sa ibabaw, siya ay natakot, ngunit lihim niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Tiyak na hindi na magdududa si Hari kung kumilos siya ng ganito. Narinig ito, si Hari ay lihim na natuwa, at winagayway ang kanyang kamay. Detain this person. Tulad ng sinabi niya, si Hari ay ngumiti ng matagumpay habang pinag-aaralan ang mapa. Gusto pa rin itong Daryl na ilipat ang mga sundalo. Hehe, paano niya hindi isipin mo ito ang kanyang nagtatanggol na mapa ay mahuhulog sa aking kamay?
Ang hari ay labis na nasasabik sa oras na ito. Sa defensive topographic map na ito, pinagkadalubhasaan niya ang detalyadong paglalagay ni Daryl sa Black Cloud City, at ito ay magiging isang piraso ng cake upang masira ang Black Cloud City sa oras na iyon. Sa puso ni Hari, naisip niya na si Liu Hong ay nahuli ng kanyang kapalaran, ngunit hindi niya namalaya na sadyang ipinadala ito ni Beima. Sa susunod na segundo, si Hari ay tumingin sa paligid at naglabas ng isang tagubilin nagpapatuloy ang utos, ang buong hukbo ay magpapahinga, at umatake sa Black Cloud City bukas ng umaga. Oo, kamahalan, sa loobang kampo, ni Yun Xiao at maraming mga sundalo, nang magkakasabay, ay sabay na tumugon. Gayunpaman, kung saan ang puting kabayo ay nagpapahinga, ang ilaw ay patuloy pa rin sa oras na ito. Sa oras na ito, ang puting kabayo, nakaupo sa harap ng bintana, nakakalibang sa paghigop ng tsaa, napakalundo at komportable. Ngayon pa lang, ang taong lihim na nag-escort kay Liu Hong ay nagpadala ng balita na ang Liu Hong ay matagumpay na nakuha sa kampo ng ibig sabihin, ang mapang nagtatanggol na depensa sa kanyang katawan ay nahulog sa kamay ni Hari. Nang makuha niya ang sitwasyon, si Bai Ma ay tuwang-tuwa, at kasabay nito, ang kanyang puso ay sobrang lamig. Ang Daryl na yun, sa araw, ay parusang pinaparusahan ang kanyang sarili, pinapahiya ang kanyang sarili sa harap ng maraming tao, at nakikita ko kung gaano kayabang kapag ang Black Cloud City ay inaatake ni Hari bukas. Pinag-isipan nito ng White Horse, at nang napilitan ang Black Cloud City, ang imahe ni Daryl sa karamihan ng tao ay gumuho, at pagkatapos ay ang aking turn upang ipakita ang kanyang lakas. Bang-bang, sa sandaling ito, ang pintuan ay kinatok bigla, at pagkatapos ay isang nakalulugod na tinig ang nagmula sa labas ng pintuan, "Hall Lord White, nakapahinga ka na ha?" Kumunat ang noo ni Bai Ma, mabilis na binuksan ang pintuan at tumingin, biglang natigilan, nakita ko si Su Shengfei na nakatayo roon na may ngiti sa labi, magalang. Ito pala ang pinuno ni Su. Nagpakita ng kaunting ngiti si Bai Ma, binati siya ng mabilis, at inimbitahan si Su Shengfei sa silid ng sabay. Sa araw, tinulungan siya ni Su Shengfei na magsalita, at si Bai Ma ay labis na minamahal sa kanya. Ngunit nang makita ko siyang naghahanap para sa kanyang sarili na huli na, medyo naguguluhan din ako. Pagpasok sa silid, ngumiti si Bai Ma at tinanong, "Gabi na, ano na ha?" Huminga ng malalim si Su Shengfei at mukhang galit na galit sa maghapon, nagpumilit ang White Palace Master na patayin ang kalaban, nakapuri-puri, ngunit ang Daryl na yun, upang maipamalas ang kanyang prestihiyo, talagang umasa sa Queen of Heaven sa likod siya upang suportahan siya. Sa harap ng lahat, pinaparusahan ng Palace Master Bai, talagang galit ako, nang nabanggit si Daryl, hindi maitago ni Su Shengfei ang kanyang pagkamuhi, oo, huli siyang napunta sa Beima upang talakayin kung paano makitungo kay Daryl. Kabanata 3,069, naririnig ito, ang puting kabayo ay napakakapaki-pakinabang, ngunit pa rin walang magawa na ngumiti at sinabi. Bayani ni Kyushu sa likuran niya mayroon ding Queen of Pluto na suportahan kami, hindi kami kalaban. Sinabi niya ito, mukhang walang magawa si Beima, ngunit malamig din ang mga mata paghamak. Si Daryl ay isang mainland hero, hindi ako sulit para sa iyo, gusto mo bang lunukin ang damdaming ito? Hindi totoong nakatago, dumating ako sa oras na ito upang talakayin sa White Palace Master kung paano makitungo kay Daryl. Mukhang sabik at taos-puso si Su Shengfei nang sinabi niya ito. Haha, narinig ito, si Bai Ma ay labis na natuwa at mabilis na sinabi, "Siyempre hindi ko malunok ang hininga na ito." Dahil sinabi ito, hindi ko alam kung ano ang magagawa ni Su Shen. Sa oras na ito, Bai Ma tuwang-tuwa, siya at Su Shengfei ay isang kasuklam-suklam na kontrabida, at lahat ay hindi nasisiyahan kay Daryl sa sandaling ito. Sa sandaling ito, pagkatapos ng ilang mga salita, tumama ito. Sa oras na ito, si Su Shengfei ay daing at dahan-daang sinabi, si Daryl ay malakas, at mayroong isang reyna na sumusuporta sa kanya. Sa oras na ito, siya pa rin ang pinuno-pinuno ng Black Cloud City. Kung direktang gagawin natin ito, hindi namin mapagsamantalahan. Walang dahilan, oo. Hindi madaling pakitungo sa kanya. Sumunod si White Horse. Sa oras na ito, nais ng White Horse na sabihin kay Su Shengfei na lihim niyang inihayag ang mapa ng depensa ng itim na ulap kay Hari. Ngunit pagkatapos ng isa pang pag-iisip, pinigil pa rin niya. Pagkatapos ng lahat, siya at Su Shengfei ay hindi masyadong pamilyar sa bawat isa.
Opo, silang dalawa ay nag-isipan sandali, at biglang may naisip si Bai Ma, hindi maitago ang kataksilan, at sinabi kay Su Shengfei. Narinig kong palaging hinahangaan ni Su Shen, si Ye Zixen ng Yuyao Pavilion. Aba, magsimula tayo dito, siya natigilan si Su Shengfei, at sinabi sa isang nalulumbay na tinig. Hallmaster Bai ay tama, hinahangaan ko si Ye Zixen, ngunit siya ay patungo kay Daryl, paano ka magsisimula sa kanya? Si Su Shengfei ay may sakit sa ulo kapag naiisip niya si Ye Zixen. Ipinahayag ko ang aking paghanga kay Ye Zixen ng higit sa isang beses, ngunit si Ye Zixen ay hindi kailanman maligamgam, at ang hindi kinaya ni Su Shengfei ay ang pagtulong ni Ye Zixen kay Daryl. Hehe, pagkakita ng kanyang ekspresyon, bahagyang ngumiti si Bema, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tinig. Tiyak na dahil sa malapit na ugnayan ni Ye Zixen at Daryl na may pagkakataon tayong samantalahin ito at hintayin kaming tahimik na pumunta sa silid. Ano, nagulat si Su Shengfei? Hallmaster Bai, ano ang gagawin mo? Huwag kang kabahan. Si Bai Ma ay mukhang kalmado, ngumiti at umaliw. Si Ye Zixen ang iyong syota, paano ako magkakaroon ng isang matako na puso? Ibig kong sabihin. Oh, sabihin natin na si Ye Zixen ay nahimete, kinuha mo ang pagkakataong kunin ang kanyang pagiging inosente, at pagkatapos ay tahimik naming pinasok si Ye Zixen sa silid ni Daryl, at pagkatapos ay kinuha ang pagkakataon na suruan si Daryl. Sa oras na yun, hindi makikipagtalo si Daryl sa isa't isa, at walang makakatulong sa kanya muli. Ganitong paraan, hindi mo lamang nasisiyahan ang kagandahang banayad, ngunit upang makitungo sa hangin sa bundok, hindi mo gagawin ang pareho. Natapos ang huling pangungusap, ang White Horse hitsura ng pagmamataas. Narinig ito, hindi napigilan ni Su Shengfei na sampilan ang kanyang mga hita, paulit-ulit na hinahangaan. Ang Hallmaster Bai ay hindi nahiya sa kanyang maingat na pag-iisip, mahusay ang ideyang ito, mahusay, hahaha, tulad ng sinabi nila. Nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan, sa susunod na segundo, tinalakay ng dalawa ang mga detalye, at sinamantala ang kadiliman upang hawakan ang silid kung saan nagpapahinga si Ye Zixen. Hindi nagtagal, nang marating niya ang pintuan ng silid ni Ye Zixen, nakita niya na ang ilaw sa loob ay nakapatay na, at halata na namahinga na si Ye Zixen. Nang walang pag-aalangan, kumuha si Bai Ma ng isang bag ng mga tagahanga mula sa kanyang katawan at hinay pa nito sa butas ng pintuan. Sino bagaman maliit ang paggalaw, si Ye Zixen ang pinuno ng Yuyao Pavilion at napakamapagbantay. Bigla siyang nagising at hindi mapigil ang bigkas ng isang malambing na boses. Kabanata 3070, Fog. Narinig ang pagagalitan, biglang nagpanik si Su Shengfei sa tabi niya, at medyo hindi rin mapakali si Bai Maria. Naaglit pa rin si Ye Zixen nang ang liit ng kanyang galaw. Gayunman, mabilis na kumalma si Bai Ma, at mabilis na kinurot ang kanyang ilong, ginaya ang tinig ni Daryl. Ahem, huwag kang panik kay Ye Zixen, nagpatrolya ako, dumadaan lang dito. Medyo namamaos ang boses, ngunit mayroon ding 7. 8 puntos ang magkatulad. Nang makita na ang puting kabayo ay mabilis na nag-react, si Su Shengfei ay labis na namangha at hindi mapigil ang bigyan ng hinlalaki ng palihim. Daryl, sumimangot si Ye Zixen nang marinig niya ang boses sa labas ng pintuan, nang walang alinlangan. Hulina't nagpapatrolya pa rin si Daryl para sa kaligtasan ng Black Cloud City. Nakakahiya talaga sa kanya, sa pag-iisip tungkol dito, marahang sinabi ni Ye Zixen salamat. Tulad sinabi niya, biglang naramdaman ni Ye Zixen na may isang bagay na mali, tanging ang kanyang buong ulo ay nahihilo, at halos hindi siya makaupo. Ano ang problema? Mabuti lang ako ngayon, ngunit bakit biglang naging mahina ako? Sa sandaling ito, hindi alam ni Ye Zixen na ang taong nasa labas ng pintuan ay hindi naman si Daryl, at siya mismo, na hindi namamalayan, ay lumanghap ng fan pulbos. Puff, makalipas ang 2 segundo, naramdaman lamang ni Ye Zixen na umiikot ang langit, at sa wakas ay hindi niya ito matiis at nahimatay. Haha, narinig ang paggalaw sa silid, nagpakita si Bai Ma ng bahagyang ngiti at sinabi kay Su Shengfei. Tapos ka na, ang natitira ay nasa sayo, haha, maaari lang akong maging mga kagandahan sa tulong ng White Palace Master ngayon. Si Su Shengfei ay nasa sabik din, nakangiti at nagpapasalamat tulad ng isang pabor. Hindi ko maglakas loob na kalimutan si Su Shengfei.
Sa kanyang puso, tulad ng isang kasuklam-suklam na pag-uugali ay hindi nadama na pahiya sa lahat, ngunit ipinagmamalaki niya ito. Kasabay nito, sa puso ni Su Shengfei, naging malapit ang relasyon kay Bema. Hehe, simula ngayon, ikaw at ako ay magkakapatid na nagbabahagi ng pagkapagod at aba, huwag masyadong magalang. Nakangiting sabi ni Bema. Tumango si Su Shengfei, saka itinulak ang pinto ng walang pasensya. Kasabay nito, binabantayan ng puting kabayo ang mga anino sa labas, na binabantayan si Su Shengfei. Pagkapasok sa silid at makita ang eksena sa silid, hindi mapigilan ni Su Shengfei na huminga, at natigilan ang buong tao. Nakita kong si Ye Zixen ay nasa isang puting damit, walang malay sa kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ye Zixen hindi nagtagal, dahan-daang pumasok si Su Shengfei, dahan-daang lumakad, at sinabi sa sarili sa comatose na Ye Zixen. Huwag mo akong sisihin, gustong-gusto kita, gaano karaming beses na ipinakita ko ang aking katapatan sa iyo, ngunit hindi mo ito tinanggap. Hindi makapaghintay si Su Shengfei na maglakad pa, makalipas ang ilang segundo, may namumulang tunog sa buong silid. Matapos ang ilang pag-ulan, Su Suhengheng nagsuot ng kanyang damit, at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa oras na ito, si Ye Zixen ay nasa koma pa rin, at hindi niya alam na siya ay nadumihan. Huminga ng malalim si Su Shengfei, maingat na hinahangaan si Ye Zixen, at sinabi na ang hipag ni Daryl ay napakaganda. Lalo na ngayon lang, sobrang hindi malilimutan ang pakiramdam. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Su Shengfei ang negosyo, at mabilis na nakabawi, inilagay sa isang mahabang palda si Ye Zixen, pagkatapos ay niyakap siya at lumabas ng pinto. Hehe, pagkakita ni Su Shengfei na pinipigilan ang puso ni Ye Zixen, at ang puting kabayo sa labas ng hangin, ay hindi mapigil ang ngumiti, binabati kita ng ulo ni Su Shengfei para makuha ang nais niya. Salamat sa Whitehall Master, nakangiting sabi ni Su Shengfei, nang walang pag-uusap dalhin natin si Ye Zixen sa silid ni Daryl, huwag kang mag-alala.